Hello mga ka-London! Loan dito, loan doon, panibagong araw, panibagong online loan application na naman ang ating re-reviewin. Tara, samahan niyo akong alamin kung ito na ba ang magiging solusyon sa pera problema natin. Kung problema mo ay pera at wala ka na talaga ibang malapitan, panigurado, online loan application na talaga ang iniisip mo na makatutulong sa'yo sa oras ng pangangailangan. Pero syempre, alam naman natin na hindi lahat sa mga online loan application ay makatutulong talaga sa atin at talagang legit. Kaya naman, tama ang ginagawa mo na nanonood ka muna ng ganitong klase ng review bago ka mag-try at bago ka sumubok na mag-loan. Dito sa ating review ay aalamin natin kung magkano bang ipapaloan na itong online loan application na ito, magkano ba ang mababawas kung may mababawas man, at syempre kung gaano ba kahaba yung loan term. At ngayong araw nga, ang online loan application na i-review natin ay pwedeng-pwede sa mga Android users dahil pwedeng-pwede itong ma-download sa Google Play Store. Pero syempre, bago tayo dumako sa ating review ngayong araw, gusto mo ba ng instant cash? Naku, alam ko naman kaya ka nanonood dahil kailangan mo ng pera. Baka kung hindi ka ma-approve sa online loan application na ito, ay baka ikaw na ang maswerteng manalo sa ating pa-GCash giveaway. Yes, tama po kayo, namimigay po tayo ng instant cash sa maswerteng mapipili. Ano lang ba ang dapat gawin? I-like lang ang video at huwag kalimutang mag-comment sa comment section dahil dyan ko pipiliin ang maswerteng mananalo. Nanonood ka lang, nagkakaroon ka na ng idea sa mga online loan application at syempre, may chance ka pang manalo. At kung ikaw nga ay baguhan lang sa mga online loan application, ay siguraduhin mong ilimit lang sa 3 hanggang 5 contacts ang nasa phone book ng iyong cellphone para kung tumawag man or mag-message yung mga agent nang wala, ay hindi lahat masenda ng messages yung nasa phone book mo. At pag-usapan na nga natin itong loan application na bagong-bago at i-review natin talaga ngayong araw. Ito ay ang 1 million peso loan app. Yes, 1 million peso po, pero hindi po 1 million ang ipinapaloan nito. So, tignan natin, ang pangalan lang talaga niya is 1 million peso loan app. Pero syempre, check natin, baka mamaya is malaki talaga ang pinapaloan nito dahil sa pangalan pa lang niya, 1 million peso loan application. At dahil nga bago pa lang itong online loan application na ito, ay meron pa lang siyang 2 na ratings. Pero syempre, yung mga iba na online loan application na nakikita natin na may 4.7, 4.8, 4.9 na ratings, hindi naman yan assurance na porque mataas yung kanilang ratings is legit na talaga yung kanilang online loan application. So, tignan talaga natin itong si 1 million peso online loan app kung talagang ito na ba yung makakatulong sa atin sa oras ng pangangailangan. And dito kay 1 million peso online loan app, is pwede ka daw mag-loan ng up to 25,000 pesos para sa first-time user. So, kung totoo itong 25,000 pesos na to, malaki na to para sa first-time user na binibigay niyang credit limit. At dito nga, ang kanyang loan term daw ay up to 180 days at meron siyang interest rate na 0.05% per day. Napakaganda ng ipinapangako nito sa kanyang ads, kaya naman, samahan niyo ako hanggang sa dulo netong video na to para malaman talaga natin kung magkano ba talaga ang binibigay niyang credit limit. At dito nga sa bandang babang part neto is makikita mo na loan disbursement in 60 seconds. So 1 minute lang daw is marireceive mo na agad yung binigay sa yung credit limit or yung amount na niloan mo. And dito rin nakalagay, no collateral needed. No salary slip required, so hindi na kailangang magbigay ng mga payslip or other documents. And then, no income proof necessary, so hindi kailangang magbigay pa ng proof of income. So, i-click na agad natin yung request loan. Dito pa lang si 1 million peso loan app is SEC registered din. Pero syempre, hindi porke SEC registered is nakasisiguro na talaga tayo na legit ang isang loan application. Lalong-lalo na yung mga datihan na dito sa ganitong loan application, alam nyo yan na pag SEC registered, hindi yun assurance na talagang legit ito. And kagaya ng ibang online loan application, para makapag-login ka or makapag-register, kailangan mong ibigay yung phone number mo, yung active phone number mo, para syempre makapag-send sila sa'yo ng verification code. And kagaya din ng ibang online loan application, ito yung mga basic information na kailangan mong i-provide dito sa pag-a-apply. Syempre, hindi mawawala dyan yung personal information, kasama syempre din dyan yung work information, yung authentication or yung ID,
na pwede sa online loan application na ito. Kasama din dyan ang contact reference. Tingnan natin kung ilan ang kailangan dito sa online loan application na to. At syempre yung mode of disbursement, kung saan ba o kung saan mo ba marireceive yung amount na niloan mo. And sa personal information, hindi mawawala dyan ang marital status, kung married ka ba or single. Kasama din dyan yung purpose of loan, kung bakit ka ba naglo-loan, pipili ka lang dyan. Maraming pagpipilian dyan. Kasama yung education level, kung ano bang natapos mo. And then, yung residential address, complete address, number of credit cards, kung wala naman ilalagay mo lang dyan ay 0. Kasama din ang email. So, make sure lang na active at nakaka-receive ng messages yung ating email address. And then, profession. Kung ano bang profession mo, trabaho mo, pipili ka lang din dyan. And sa kanila namang emergency contact, dito kailangan mo lang makapag-provide ng 3. So, pakaingatan lang, pakaisiping magbuti kung sino bang ilalagay natin dito sa emergency contact. Mas mainam talaga na ilagay mo na lang dyan yung kapamilya mo na lang or close friend, kasi once na hindi ka makontak ng mga agent ng OLA na yun at due date mo na naku, ang susunod nilang tatawagan ay ang mga inilagay mo dyan sa emergency contact. At syempre, alam naman natin, ayaw nating napapahiya tayo, lalo na sa ganyan, sa mga online loan application na yan. Kaya, pakaisipin nating mabuti kung sino bang ilalagay natin. So, ilalagay lang natin kung kaano-ano natin siya and syempre yung kanyang contact number. And tungkol naman sa mga ID na pwede dito sa OLA na ito, pwede ang PRC, SSS, passport, postal, UMID, PhilID or yung national ID natin, driver's license, TIN, voter's ID, Pag-ibig, PhilHealth at GSIS. So marami-rami ang mga ID na pwede dito sa OLA na ito. And dito naman sa receiving account, kung saan mo ba marireceive yung amount na niloan mo, so pwede dito ang bank or e-wallet. Sa e-wallet, pwede ang GCash, PayMaya, CoinsPH, GrabPay, at pwede rin, sabi ko nga, bank transfer. And after nating maibigay lahat ng mga information na kailangan sa ating application, dito na agad tayo sa pinakahintay nating part or pinaka-importanting part ng ating review. Siyempre, dito natin malalaman kung magkano ba yung credit limit na ibinibigay netong si 1 million peso loan application, kung may nababawas ba dun sa credit limit na ibinigay, at syempre yung loan term. At nakakagulat nga ang ibinigay na credit limit neto sa akin ni 1 million peso loan app. Hindi po 25,000 ang binigay sa aking credit limit, kundi 1,000 pesos. So, hindi pala 1 million itong loan application talaga na ito, kundi 1,000 pesos. Pero syempre, iba naman yung experience ko sa paglo-loan, iba rin naman yung sa inyo. Pwedeng mas mataas ibigay na credit limit sa inyo. So, yung 1,000 pesos na yun, ang tanong ngayon kung buo ko ba siyang na-receive, kasi napakababa na ng credit limit na to. So, tingnan natin kung magkano. So, loan amount is 1,000 pesos. And then, total loan na babayaran pa rin natin is 1,000 lang din naman ang ibabalik natin. Pero ang tanong, magkano ba yung na-receive ko? So, yung na-receive ko is 500 pesos na lang. Ibig sabihin, 50% ang matatanggal dun sa niloan mo. So, ibig sabihin, 500 lang ang na-receive ko at yung 500 ay napunta ng buo sa service fee. O, diba? Napakalaki ng service fee ng online loan application na ito. At 7 days lang din is kailangan mo nang bayaran yung buong amount na 1,000. Kaya naman, mag-isip-isip ka muna kung balak mo talagang ituloy yung paglo-loan dito kay 1 million peso loan app, dahil 1,000 na lang ibinibigay na credit limit, tapos ang marireceive mo lang is 500 pesos. Ano na lang ba ang mabibili natin ngayon sa 500 pesos? At take note, 7 days lang is babayaran mo na yung 1,000. So, dumoble na agad yung babayaran mo. Magiging 1,000 na agad. So, bibigyan lang ka lang niya ng credit limit na 1,000, pero ang marireceive mo lang is 500 pesos. Kaya naman, napaka-importante talaga na nanonood tayo ng ganitong klase ng review, dahil mas madalas pa na agad tayong naa-attract, lalong-lalo na sa kanilang mga pangalan na ang gaganda, lalo na ito, 1 million peso loan application. Siyempre, once na nabasa natin yan, narinig natin yan, ma-attract talaga tayo na mag-loan dyan. So, tamang-tama talaga yung ginagawa mo na nanonood ka muna ng ganitong klase ng review. At ang purpose lang naman ng ating review is para bigyan kayo ng idea
kung magkano ba talaga ang ino-offer neto at magkano na lang marireceive mo at syempre yung kanyang loan term. At kung gusto mo nga manalo sa ating pa-Gcash giveaway, huwag kalimutang i-like ang ating video at mag-comment sa comment section para sa chance na manalo. At dito na lang muna natatapos ang ating review ngayong araw. Hanggang sa muli mga ka-London! Bye-bye!